Start na tayo mga boss ng ating grind for today. Una natin gugupitan ay isang student na bata. Sabi nung tatay niya, paid lang daw tapos bawas sa taas. Kaya gagawa tayo ngayon ng mid-paid haircut para sa kanyang request na gupit. Sa kagustuhan ng tatay niya, basahin muna natin ng kaunti ang kanyang buhok. Para pag tayo nag-umpisa ng maghagod ng guard para medyo maluwag yung kanyang buhok, hindi sumabit yung ating guide ng clipper. Para matanggal yung buhol-buhol ng mga buhok niya bago tayo mag-umpisa. Kaya ayan, umpisa na tayo. Gamit tayo ng 1.5 na guard. Kalimitan ko pong ginagamit basta nagpipid ako yung 1.5 na guard na naka-open lang ang lever. Pero kung sobrang nipis naman po ng texture ng buhok niya, number 2 po ang ginagamit ko, open din ang lever. Pero sa tingin ko yung makapal naman yung buhok, sa 1.5 lagi ako nag-uumpisa ng proseso ng paggugupit, lalo sa paid or barbers. 1.5 open lever lagi tayo. Pali tayo ng lever dyan. Ginamit ko naman yung aking Kimei na gold. Yan, mabangis din po yan. Magandang humatak yung motor niya. At saka matalas yung talim niya. Pinaltan ko siya ng medyo blade, yung Kimei na clipper ko na yan. Ang sarap gamitin. Smooth na smooth pa. Parang yung is-brand din kung dumali. Maganda ang tawa ni Brad. Ano kayong pinagkukwentuhan nila? Sabi pala noong pinsan nung may-ari na shop, ang ganda raw ng mga attire ko. Para daw ako nasa winter country, lagi nang may cap ang sombrero. Sabi ko, naglalagay ako ng sombrero kasi sinisipon ako pagka nakatutok sa ceiling fan yung ulo ko. Manipis na kasi yung ating bumbunan nasisirinuhan. Gamit naman tayo. Kimei pa rin ang gamit natin. Yung ating Kimei Black 2966. Yan din ang isa kong mabangis na clipper. Mga kuha ko na yan. Mga in-upgrade ko lang po ang talim niyan. Binalhan ko lang ng talim na mga matalas. Sabi nga, matalas-talas naman. Ayos din naman gamitin. Kung pag i-compare natin sa mga US brand, ay sabi nga susunod na siguro para sa akin. Pero iba pa rin talaga ang quality pag yung mga wall brand. Gamit tayo dyan ng open lever para sa ating unang blending. Pagkatapos ko ng open lever na 0, gumagamit lang po ako ng close at saka halfway lever sa blade niya para sa unang blending natin ng fading. Mas madali po ang aking proseso sa ganitong pamamaraan. Yung gamit tayo ng 1.5 guard, tapos open lever, no guard, tapos 0, tapos halfway, ganun lang po. Pagkatapos ng 1.5 na guard, 0.5 namang guard na open lever, tapos open ulit
na liver, wala namang guard. Halfway, zero, tapos close. Ganun lang. Paid na. Tapos yung kababaan, minsan pinadadaanan ko ng detailer. Tapos yung mismong kabababaan talaga, padadaanan ko lang ng foil saver para mismong yung pagka-paid niya ay nakabald talaga. As in talagang malinis. Kaya yan, yan ang ating ginawa kay Utoy. Medyo okay na. Malinis-linis na. Sabi nga, nagkakapurma na yung ating ginagawa sa kanyang buhok. At ako nga po pala, bago mag-overcome, nag-aahit muna ako. Para kung mag-apply man ako ng konting powder, sabi nga, hindi basa yung balat ng kanyang ulo. Para hindi kumapit yung powder, para hindi. Kasi po pagka nagpahid kayo, nag-apply kayo ng brush na may powder at medyo basa ang balat ng kliyente nyo, nako, ay magmumukha pong napasubsob sa pulburon. Kapit ang powder. Kaya yan, mag-aahit muna tayo bago mag-overcome. Ayan na. Minikos-mikos ko na lang po yung may mga dark spot po ako nakakita dyan. Kaya pinadaanan ko ulit ng open lever na blade lang. At tapos nag-overcome na tayo. Gamit ko si K-May Gold. Ang isa ko sa paborito kong clipper. Tatlo yung paborito kong clipper. Si Gold, si Black at si Medyo M5. Yan ang aking pangmalakasan. Para sa akin, pangmalakasan ko na yan. Wala, yun lang ang kaya. Yun lang ang kaya. Yun lang. Saka na muna. Darating tayo dyan sa mga wall brand na yan. Medyo mabigat-bigat din po sa budget yung mga US brand na clipper. Ipon muna tayo bago tayo bumira ng mga ganyan. Shoutout nga po pala kay Boss Eric Di Mayoga, ang isa ko sa aking hinahangaang barbero. Mabangis din po yung dumali. Boss Eric. Barber angler po yan eh. Shoutout boss. At shoutout din po pala kay Boss Owen Red Barbers at kay Ronnie Scatters ng Valenzuela City. Isa rin po rin sa mga inspirasyon nating barbero dito sa Pinas. Lasa ko yung maganda ng pagkakahaspe. Pugi na si Tutoy ah. Bawas tayo dyan ng kaunti sa taas gamit ang ating gunting na pangmalakasan. Talbos lang, sabi nga. Kuha lang tayo sa tamang babagay sa ating kliyente. Himasi-masi natin para mas makita natin yung detalye ng ating ginugupit kung okay na ba. Sige, tapos yung mga konti-konting labis-labis, pasadahan natin na konti, tapos yan ah, pinakaltisan na konti yung dulo, bangis. Okay, pwede na yan. Pagpagana natin si Utoy para mawala
mawala yung kanyang mga buhok na nasa batok o matanggal yung mga kati-kati. Tapos pinadaan natin ng konting detailer yung likod kasi may mga baby hair pa. Ayan na, okay na, guwapo na. Sabay abot ni Manong ang bayad. Talagang sabi ni Papa niya, pogi ka na ngayon. Ayos, sige. Mabilis talagang ito. Salang agad si Kuya, talagang di rin nagpauli. Sige Kuya po, anong ating dadalihin ngayon sa iyong buhok na yan? Barbers lang pala ang ipahahapit ni boss. Sige, tirahin na natin yan at baka yay tirahin pa ng iba. Basahin muna natin ang kaunti ang buhok. Ganyan lagi po ako nagbabasa lagi ng hindi naman yung sabing parang liliguan na. Kaunting pawisik-wisik lang para pag sinuklay natin ay mawala yung mga sabit-sabit para pag tayo nag-apply ng guard o nag-umpisang magupit, hindi sasabit yung mga buhok. Kaya binabasa ko muna ng kaunti tapos pinapasadahan ng suklay para yung mga gulong buhok ay umayon. Para pag tayo nag-umpisa ng magupit, hindi sasabit. Sabi nga basta basa ay madulas. Yun ang purpose noong may pawisik na kaunti. Sabi nga ay sumpit kaayo kung sa Bisaya. Shout out po sa mga taga Bisaya dyan. Alam kong maraming mga Bisaya dyang mababangis din sa pagupitan. May mga kabaro din tayo dyang barbero sa Bisaya na malulupit din sa ganitong trabaho. Shout out mga boss. Parang inaantok pa yata si Kuya. Talagang bilis-bilis lang siya sumalang at talagang siguro baka nagpapadaig na ng pag-iihawa ng tilapia at bangus. Kaya ang ginawa niya, nagpagupit muna para bago mag-uumpis ang bakbakan sa ilalim ng mangga. Presko na ang dating at saka masarap sa pakiramdam. Yung ikililigo ng bagong gupit, tapos titikwas ng pisil na pisil ang baso. Hindi ka sarap sa pakiramdam. Tapos hihigop ka ng bulalong bagong hango, di laguklok na. Shout out dyan sa mahihilig sa mga bagong hango ng bulalo at sa mainit na sabaw. Parang napapalayo na ating kwentuhan. Sige. Ayan na. Kaunting linis-linis sa ating pali ko pala. Ang ating idinali dyan kapatid 3x4 na barber. Sabi nga medyo mataas. Kung sa paid ay mid-paid siya. Pero barbers po yung kanya. 2-1 tapos open 0 lang ang kanyang baba. Minsan ganyan po ginagawa ko pag nagbabarbers ako. 2 open lever, tapos 2 pa rin na close lever. Tapos ganoon din sa 1 open lever, close lever, tapos pitik ng 0 open ang kababaan. Tapos sabay pagpag, tapos aahita na. Hindi gwapo na yan. Saan kayan pupunta? Naandyan lang yan. Nagdapa lang yan dyan. Sige. Basahin na natin at tayo'y mag-aahit na. Tama na yan. Palit muna tayo ng bagong blade. Kasi pag bago ang blade talaga, swabing ihahit. Kasi pagka mapurol ay delikado. Pag mapurol ang blade, lalong delikado makasugat.
dapat talaga ang hawak mo sa labaha ay magaan. Sabi nga para kang tapos ang hawak sa customer ay smooth lang. Para kang nahawak ng itlog na mababasag. Ayan na, sige na. Ahit pogi na, ahit pogi. Okay. Pogi na yan. Mekos lang ng labaha. Kailangan pong magaan ang ating kamay para hindi tayo makasugat. Lalo ko na sa bata. Naku, pag ang bata ay napakalikot ay talagang pag may hinahinang yung pakiramdam sa bata at mabilis-bilis ang gulamot ay makakasugat. Minsan kasi ang bata ay pagka inaahitan niya biglang napaling, biglang naliko ang ulo ay di kayo pag mahina ay mahihiwa. Ngayon naman spray natin na kaunti. Tayo ay mag-aahit naman dito sa parting kabila sa right side ng kanyang ulo. Okay na yan. Pogi na yan. Sabi nga kaingay naman ang aso na yun. Ahit natin. Yan. Gamit po tayo ng labaha na binabalahan ng blade. Tapos overcome na tayo. Gamit na naman natin si Kimi Gold. Pero ang blade po niyan made show baka naman. Napakatalas din po ng blade ng made show. Yung paid blade na made show po yung binili ko dyan ay isa kong kinabit sa Kimi na yan ako. Ay mabangis talagang. Sabi nga pag na-try nyo ikaw mo na may ay pwede kang isabay sa mga malupitang clipper. Kahit makapal ang buhok ay hindi pumapalag, hindi nabubulunan. Basta kakabitan mo lang talaga ng made show blade, yun talagang malakas din ang motor na kahit na mga China brand, basta class A. Okay na. Bawasan natin ang mga parting itaas niyan. Gamit naman tayo ng gunting. Okay, pasada muna tayo, pasada. Sabi nga plangketa. Para matanggal yung mga labis-labis na mga dulo-dulo ng buhok. Parang tumama ng husto doon sa ating levelasyon na tinatarget. Para siya maging ma-smooth at malinis yung ating ginawa. Yan ang purpose ng ating gunting sa plangketa. Yung mga nakalusang maliliit, mga dulo-dulo ng buhok ay malinis na. Okay. Okay. Gamit muna tayo ng traditional na pamamaraan ng mga sinaunang style ng pagbabawas ng itaas ng buhok. Minsan ay ginagamit ko din yung ipit ng daliri pero pagka medyo nipisin ang buhok, kahit yung mga traditional na pagbabawas, sabi nga yung mga classic style, ginagamit pa rin natin. Tinriman pa ang kilay. May napapansin kasi akong mga nakaalasang kilay. Pag ako nagugupit at may nakikita akong mga nakaturong buhok sa kilay, pinapasadahan ko rin yan para sabi nga kahit saan silipin ay malinis. Okay. Press ko na kuya. Lasa ko
Kahit na magkabiglaan ng balikwat ng inihaw sa ganda ng inihapit na yan talagang sinili pa ni Manong ang kanyang camera kung maganda ang focus Okay na Brad dyan, huwag na pagtitingnan. Linisan mo na. Yan. Baka si boss hinihintay na ng tropa doon sa ilalim ng mangga Liligo pa. Ay baka kumpleto na ang tropa Malambot na yung matigas na patanan ko. Aba, ayos nga din yung pagkakahapit na yun May kaunti rin nga namang nabawas.